Hinawakan ni Darkness ang kamay ni Kazuma at tinanong kung kasama niya ba ang dalawang babaeng nabalot ng laway kanina at kung ano ang nangyari sa kanila. Ipinaliwanag ni Kazuma na kinain sila ng mga giant toads kaya ganoon ang itsura nila. Nagulat si Darkness at mariing sinabi na bilang isang knight, hindi niya hahayaang maulit iyon sa dalawang babae. Habang nagsasalita ito, napansin ni Kazuma ang kakaibang intensity sa kilos niya at napaisip na parang may pagkakapareho ito kina Aqua at Megumin pagdating sa pagiging unique. Dahil baguhan pa lang sila at aminado siyang mahina pa siya, sinabi ni Kazuma na baka mas mabuting maghanap na lang si Darkness ng ibang party. Pero tila lalo pa itong naging determinado. Inamin niyang kumpiyansa siya sa kanyang lakas at stamina, ang problema lang, hindi raw niya madalas matamaan ang kalaban sa kanyang mga atake. Lumapit muli si Darkness at sinabing siya na lang ang magiging frontline at magsisilbing shield ng grupo. Dahil sa sobrang lapit ng mukha nito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kazuma, at sa sobrang excitement ay napaamin pa siyang nakakakaba ito para sa isang virgin na tulad niya. Sa kabila nito, pinigilan niya ang sarili at sinabing hindi niya kayang gawing shield ang isang babae. Makikitang nasa loob ng guild si Aqua at abala sa pagpapakita ng magic tricks, habang tuwang-tuwa naman ang mga tao sa kanya. Nang makita niya si Kazuma, ipinagmalaki pa niya ito sa lahat na parang siya ang dahilan ng performance niya. Habang kumakain, tinanong ni Kazuma si Megumin kung posible bang matuto ng bagong skill gamit ang mga skill points na nakuha niya. Ipinaliwanag ni Megumin na kailangan munang may magturo sa kanya ng skill bago ito lumabas sa kanyang adventurer card. Kapag naturuan na siya, saka pa lang niya ito magagamit. Dahil doon, naisip ni Kazuma na kung tuturuan siya ni Megumin, baka matutunan din niya ang explosion magic. Agad namang sumang-ayon si Megumin, halatang excited, at sinabing tuturuan niya siya hanggat gusto niya. Pinakalma siya ni Kazuma at pabirong tinawag na little girl, pero dinamdam iyon ni Megumin kaya biglang nagbago ang mood nito at tumahimik na lang. Ilang sandali pa, dumating si Darkness at naupo sa tabi ni Kazuma. Diretso niyang tinanong kung maaari na ba nilang ituloy ang naputol nilang usapan kagabi at kung pwede na ba siyang sumali sa party. Agad tumanggi si Kazuma, pero napansin niyang parang mas natuwa pa si Darkness sa pagtanggi niya. Maya-maya, may lumapit na babae at nagpakilalang kaibigan ni Darkness. Tinanong niya si Kazuma kung gusto ba niya ng useful skill. Bilang isang thief, inalok niyang turuan siya ng thief skill kapalit lang ng kaunting skill points at tiniyak niyang magagamit niya ito. Nang tanungin siya kung interesado siya, sinabi nitong bayaran lang siya ng isang basong alak at agad namang pumayag si Kazuma. Agad namang sinimulan ng babae ang pagtuturo kay Kazuma at may nirekomenda pa siyang skill para sa kanya. Ipinakita muna niya kung paano ito gamitin. Nang banggitin niya ang salitang steal, biglang nagliwanag ang kanyang kamay. Pagkawala ng liwanag at pagbukas ng kanyang palad, hawak na niya ang coin pouch ni Kazuma. Ipinaliwanag ng babae na isa itong thief skill, ang steal, na kayang kumuha ng item mula sa target. Nang ibabalik na sana niya ang pouch, bigla siyang naghamon kay Kazuma. Bakit hindi raw ito matuto ng skill at subukang nakawin pabalik ang pouch mula sa kanya? Napaisip si Kazuma pero pumayag din. Inilabas niya ang kanyang adventurer card at nag-allocate ng skill points sa mga gusto niyang matutunan. Pagkatapos nito, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang katawan, parang may nagbago sa kanya mismo. Agad niyang sinubukan ng bagong steal skill. May naramdaman siyang biglang sumiksik sa kanyang kamay at nang buksan niya ito, hindi coin pouch ang laman, kundi panty ng babae. Napahiyaw ang babae at agad na sinabing ibalik yon. Samantalang si Kazuma, may halong gulat at awkward na ekspresyon, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Darkness naman ay nakatitig lang, tila shock sa buong eksena na naganap. Pagbalik ni Kazuma, napansin agad ni Aqua ang babaeng umiiyak at tinanong kung ano na naman ang ginawa niya. Sumagot si Darkness na na-depress lang daw ang babae dahil habang tinuturuan niya si Kazuma ng thief skill, hindi lang panty ang nakuha nito, pati na rin ang pera niya. Halos maiyak na sinabi ng babae na kahit ibalik pa niya ang coin pouch ni Kazuma, hindi pa rin sapat iyon kapalit ng nangyari. Handa raw siyang magbayad ng kahit ano, maibalik lang ang kanyang panty. Kita sa mukha ni na Aqua at Megumin ang matinding dismaya habang si Kazuma naman ay paulit-ulit na sinasabing tumigil na ito sa pagsasalita. Habang nagsasalita ang babae, napapansin ni Kazuma na nanlalamig ang tingin ng mga kababaihan sa paligid ng guild. Tinanong ni Aqua kung talagang natutunan na ba niya ang thief skill. Kampante namang ipinakita ito ni Kazuma, pero nang gamitin niya muli ang steal, biglang napaluha si Megumin. Pagbukas ng kamay ni Kazuma, hawak na naman niya ang itim na panty nito. Dahil doon, diretsahang tinanong ni Megumin kung nag-change job na ba siya mula adventurer tungo sa pagiging manyak at nakiusap na ibalik na ang kanyang panty. Lalong naguluhan si Kazuma dahil iba na naman ang nakuha niya.
Biglang pumagitna si Darkness at sinabing hindi na niya palalampasin ang ginagawa ni Kazuma, kasabay ng muling pag-iit na isali na siya sa party. Pero tumanggi pa rin si Kazuma. Sa isip niya, ayaw na niyang madagdagan pa ng isa pang weirdo ang grupo nila. Samantala, napatanong si Aqua kung ito ba ang babaeng kinukwento niya sa kanila kagabi. Nang tingnan ni Megumin ang adventurer card ni Darkness, nakitang isa itong crusader, kaya technically wala silang rason para hindi siya isali sa party. Kinausap ni Kazuma si Darkness ng masinsinan. Sinabi niyang kahit hindi halata sa kanila, seryoso silang balak talunin ng Devil King at siguradong magiging mapanganib ang kanilang adventure. Idinagdag pa niya na kung sakaling madakip ng Devil King ang isang tulad niyang babae, tiyak na kakilakilabot ang maaaring mangyari. Pero sa halip na matakot, nakangiting sinang-ayunan iyon ni Darkness. Ayon sa kanya, iyon naman talaga ang duty at expectation ng isang female knight. Lalong nagtaka si Kazuma sa naging reaksyon nito. Pagkatapos, kinausap din niya si Megumin at pinaintindi na ang haharapin nila ay isang Devil King, hindi ito basta-basta. Hindi niya kailangang pilitin ang sarili na manatili kung delikado. Pero imbes na umatras, tila mas lalo pang ginanahan si Megumin sa ideya ng mas mapanganib na laban. Habang nag-uusap sila, biglang nagkaroon ng emergency quest announcement, lahat ng adventurers ay kailangang magtungo agad sa front gate. Makikita ang takot sa mga tao dahil hindi nila inaasahan ang biglaang pangyayari. Agad namang kumilos ang mga adventurers. Nagtanong si Kazuma kung anong klaseng mga nilalang ang paparating. Sagot ni Aqua, cabbage, habang may daladala itong basket. Maya-maya, nagsigawan ng lahat ng harvest time at inanunsyo ang quest, talunin at hulihin ang lahat ng cabbage na papunta sa lungsod. Sa mundong ito, lumilipad ang mga cabbage. Kapag naging masarap at hinog na ang mga ito, sa halip na magpa-harvest, lumilipad sila papunta sa malalayong lugar para hindi makain ng tao. Kaya tuwing harvest season, todo effort ang mga adventurers para mahuli ang mga ito. Dagdag pa ng receptionist, bawat cabbage ay may halagang 10,000 eres, kaya lalo pang ginanahan ang lahat. Si Kazuma naman, gusto na lang umuwi at matulog. Pero tinawag siya ni Darkness at sinabing magandang pagkakataon nito para ipakita ang kakayahan niya bilang crusader. Agad siyang sumugod, ngunit sa bawat pagwasiwas niya ng espada, wala siyang natatamaan kahit isa. Samantala, may ilang adventurers nang nasasaktan sa banggaan ng mga cabbage. Matapang silang pinrotektahan ni Darkness, sinalo ang mga atake habang unti-unting nasasira ang kanyang armor. Habang nagkakagulo, napapansin ng ilan ang pagkapunit ng kanyang damit. Tila mas lalo pa itong naging determinado sa gitna ng laban at napansin ni Kazuma na parang ine-enjoy pa niya ang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Megumin ay sabik na sabik gamitin ang kanyang explosion magic. Hindi nagtagal, naghanda siya at nagpakawala ng isang napakalakas na pagsabog na hindi lang mga cabbage ang nadamay, kundi pati ilang adventurers na nasa paligid. Nagtagumpay silang talunin at mahuli ang lahat ng cabbage. Habang kinakain ng ilan sa mga ito, napansin ni Kazuma na surprisingly masarap pala talaga ang lasa nila. Pinuri ni Aqua ang ipinakitang tapang ni Darkness habang kalmadong sinabi nito na iyon naman talaga ang tungkulin ng isang crusader, ang maging pader na poprotekta sa kahit sino. Pinuri rin ni Megumin ang pagsuporta ni Aqua sa mga tao bilang isang archpriest. Napatanong tuloy si Kazuma kung ganoon ba talaga kaimportante iyon. Namangha si Darkness sa kapangyarihan ni Megumin, lalo na nang mapasabog nito ang napakaraming cabbage sa iisang atake. Samantala, pinuri rin ni Aqua si Kazuma dahil ginamit niya ang lurk skill para i-erase ang presence niya, saka pumunta sa likuran ng mga cabbage at nakawin ang kanilang mga pakpak gamit ang skill. Dahil dito, binansagan siyang Great Cabbage Thief. Pero imbes na matuwa, lalo lang siyang nairita. Sa huli, napansin ni Aqua na mukhang maganda na ang lineup ng party nila, may Archpriest, Archwizard, at Crusader, pawang mga advanced job classes. Sa isip naman ni Kazuma, wala sana siyang rason para tanggihan kung normal lang ang mga ito. Kahit mukhang perfect na ang kombinasyon nila, pakiramdam niya mas lalo pa silang maghahirap sa hinaharap dahil sa mga kakaibang personalidad ng kanyang mga kasama. Matapos ang harvest quest, muli na namang naka-acquire si Kazuma ng panibagong skill, natutunan niyang lumikha ng tubig. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paglabas ng malinaw na tubig mula sa kanyang kamay. Lumapit si Darkness at ipinakita ang bagong ayos niyang armor, sabay tanong kung ano ang masasabi ni Kazuma. Walang preno naman siyang sumagot na mukha itong armor ng anak ng mayamang pamilya. Dahil doon, inamin ni Darkness na may mga pagkakataong gusto rin niyang mapuri. Namula pa ang kanyang mukha habang sinasabing hindi raw talaga marunong magpakita ng awa si Kazuma. Biro namang sagot ni Kazuma, mas mabuti pang pagtuunan niya ng pansin ang manyok sa grupo, sabay tingin kay Megumin na tila sobrang attached sa kanyang staff.
Samantala, si Aqua ay nakikipagtalo sa receptionist dahil hindi niya matanggap ang mababang bayad sa mga nahuli niyang gulay. Ipinaliwanag ng receptionist na karamihan sa nakuha niya ay lettuce, kaya mas mababa ang reward. Walang nagawa si Aqua kundi lumapit kay Kazuma. Nakangiti at nagpapakyut, tinanong niya kung magkano ang nakuha nitong reward sa huling quest. Nang sagutin siya ni Kazuma na halos 1 million eres, sabay-sabay silang nagulat sa narinig. Ipinaliwanag ni Kazuma na halos lahat ng cabbage na nahuli niya ay high XP, kaya malaki ang naging reward niya. Nang marinig yun, hindi na napigilan ni Aqua ang sarili, agad siyang lumapit at nagmakaawa na pahiram muna ng pera dahil naubos na raw ang kanya. Mariing sinabi ni Kazuma na balak niyang gamitin ang pera para makaalis na sila sa tulugan ng kabayo at makakuha ng mas maayos na matutuluyan. Pero inasar siya ni Aqua, sinabing bilang lalaki na minsang katabi siya sa gabi, siguradong gusto lang daw nito ng private room. Hindi na hinayaang tapusin ni Kazuma ang pang-aasar niya, at para matapos na ang usapan, napilitan na lang siyang pahiramin si Aqua. Kinabukasan, makikitang nagbago na ang kasuotan ni Kazuma, mas maayos at mas bagay na sa isang adventurer. Napansin ito ni Megumin at nasabi niyang mukha na talaga itong tunay na adventurer. Halata rin ang excitement ng bawat isa na kumuha ng panibagong quest. Kaya naman nagsuggest si Kazuma na dahil mating season na ng mga giant toads, baka pwede nilang iyon na lang ulit ang gawin. Pero agad siyang hinarang ni na Megumin at Aqua. Nagtaka si Darkness at tinanong kung bakit tutol ang dalawa. Ipinaliwanag ni Kazuma na natroma na kasi sila sa mga palaka, kinain na sila ng mga ito at nabalot pa ng malagkit na slime. Habang tinitingnan nila ang quest board, napansin nilang puro difficult quests na lang ang natitira. Halos walang beginner-friendly na pwedeng kunin. Lumapit ang babaeng receptionist at ipinaliwanag na may isa sa mga tauhan ng Devil King ang namataan malapit sa kanilang lungsod. Dahil dito, nagsitago ang karamihan sa mga weak monsters sa paligid. Kaya bumaba ang bilang ng mga requests at ang mga natira na lang ay puro delikadong misyon. Kinabukasan, nagpasama si Megumin kay Kazuma para tulungan siya sa kanyang training dahil kapag naubos ang lakas niya matapos gumamit ng explosion magic, wala nang magbubuhat sa kanya pauwi. Sa labas ng lungsod, nakita nila ang isang tila abandonadong castle. Itinuro ito ni Megumin at sinabing iyon ang gagawin niyang target sa training. Naghanda siya, binigkas ang kanyang oras iyon, at nang pakawalan niya ang explosion, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Pagkatapos nito, gaya ng dati, agad siyang nawala ng lakas. Doon nagsimula ang daily routine ni Kazuma kasama si Megumin. Habang si Aqua ay araw-araw na nagtatrabaho sa part-time job dahil kapos sa pera, at si Darkness naman ay pansamantalang umuwi sa kanilang pamilya para mag-training, si Megumin ay walang palya sa kanyang practice. Ulan man o tirik ang araw, tahimik na hapon man o maagang umaga, patuloy niyang pinapasabog ang abandonadong castle araw-araw. Isang araw, napansin ni Kazuma na mas maayos at mas kontrolado ang pagsabog ni Megumin kaysa dati. Hindi niya napigil ang purihin ito, sinabing tila mas gumagaling na siya sa bawat araw ng training. May dalang pagkain si Aqua at inalok si Kazuma na sabayan siyang kumain. Pero sa kalagitnaan ng tahimik na sandali, biglang sinabi ni Kazuma na sa tingin niya ay hindi nila kayang talunin ang Devil King. Wala raw siyang kahangahangang kapangyarihan tulad ng mga bida sa fairy tales. Nalungkot si Aqua sa narinig at mahinang sinabi na kung ganoon, hindi na siya makakauwi. Naiirita namang sumagot si Kazuma na bilang isang goddess, dapat may magawa siya, tulad ng paggabay sa isang tunay na hero o kaya'y pagsil sa Devil King para magkaroon ng oras ang bayani na lumakas. Dahil dito, tuluyan nang napaiyak si Aqua. Sa gitna ng iyak nito, sinabi pa ni Kazuma na kung may ituturo man siya, sana ay recovery magic dahil iyon ang forte niya. Tumanggi si Aqua at sinabing kahit ano raw ang ituro niya, huwag lang ang recovery magic. Patuloy siyang umiiyak, kaya napasabi si Megumin kay Kazuma na napakasakit niyang magsalita para sa isang babae. Biglang naputol ang tensyon nang sumigaw ang receptionist ng guild ng emergency announcement. Inutusan ng lahat ng adventurers na maghanda at magtungo agad sa front gate upang makipaglaban. Pagdating nila sa front gate, tumambad sa kanila ang isang knight na walang ulo, nakasakay sa itim na kabayo. Nagsalita ito at ipinakilalang siya ang isa sa mga leader ng hukbo ng Devil King. Agad siyang nakilala ni Darkness, si Dullahan. Galit na galit ito dahil may paulit-ulit na nagpapasabog sa kanyang kastilyo araw-araw. Tinanong niya kung sino ang gumagamit ng explosion magic na yon. Nagtinginan ng lahat dahil iisa lang naman ang kilala nilang kayang gumawa nito at sabay-sabay silang napatingin kay Megumin. Matapang na naglakad si Megumin papunta kay Dullahan at buong yabang na nagpakilala. Napatanong pa ang knight kung anong klaseng pangalan yon.
Ipinahayag ni Megumi na ang araw-araw na pagpapasabog niya sa kastilyo ay isang strategy para palabasin siya, tila bati na takot pa niya ito. Naiintindihan man ni Dullahan ang paliwanag, mariin niyang sinabi na tigilan na niya ang pagpapasabog sa kanyang kastilyo. Pero tumanggi si Megumin. Ayon sa kanya, kailangan niyang gumamit ng explosion magic araw-araw, kung hindi, pakiramdam niya ay para siyang mamamatay. Nagtaka si Dullahan dahil ngayon lang daw siya nakarinig ng ganoong dahilan. Tinanong niya kung wala ba talaga siyang balak tumigil at buong tapang na sumagot si Megumin ng oo. Habang umiinit ang tensyon, tinawag ni Megumin si Aqua bilang kanyang sensei. Agad namang tumakbo si Aqua at tumabi sa kanya. Napansin ni Dullahan na isa itong archpriest, ngunit may pagmamataas niyang sinabi na hindi siya basta mapo-purify ng isang low-level priest. Sa halip, pahihirapan muna raw niya ang babaeng Crimson Demon na si Megumin. Mula sa kanyang kamay, naglabas si Dullahan ng itim na aura at nagdeklara na mamamatay si Megumin sa loob ng 7 araw. Ngunit bago pa tumama ang sumpa, mabilis na hamarang si Darkness at siya ang tumanggap ng curse. Nagkagulo ang grupo. Tumakbo si Kazuma papunta sa kanila habang mariing sinabi ni Dullahan na ang Crusader nila ay mamamatay pagkalipas ng 1 linggo at nangyari yun dahil kay Megumin. Dagdag pa niya, makikita raw ni Megumin ang pagdurusa ng kanyang kasamahan at pagsisisihan ng kanyang ginawa. Makikita ang pag-aalala sa mukha ni Megumin habang si Darkness naman ay tila may kakaibang excitement sa kabila ng sitwasyon. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Dullahan na kung gusto nilang maputol ang sumpa, pumunta sila sa kanyang kastilyo. Sandaling nag-isip si Megumin at nagpasyang pupunta siya roon para harapin si Dullahan. Lumapit si Kazuma at sinabing sasamahan niya siya. Tinanong siya ni Megumin kung sigurado ba siya dahil may mga undead sa kastilyo at hindi epektibo ang ordinaryong armas laban sa mga ito. Sagot ni Kazuma, aasahan niya ang kanyang magic laban sa mga ito. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang nagcast si Aqua ng Sacred Break spell kay Darkness. Dahil isa itong spell-based curse, agad itong nabasag at nawala ang sumpa. Kampanteng sinabi ni Aqua na sisiw lang sa kanya ang ganoong klaseng curse. Dahil dito, nagiyawan ng mga tao sa paligid at labis na natuwa sa ipinakitang kapangyarihan ni Aqua. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.